Morning, everyone. It's Dr. Cortez, your business doctor, Doc Rich for short. And we're going to talk about today as continuation of our lesson for personal finance. Usapan natin yung proper cash management, no? Yung mga personal cash nyo or the cash of your small business. No? Kahit anong klaseng business, meron kang cash na gagamitin, so we should know how to plan, organize, direct and control your cash, mga kaperahan, no? So ito yung ating list of topics for today to cover the importance of cash, basically understanding what is cash in your business or personal, understanding cash management, and what are those causes of inadequate management of cash, or those problems or challenges that will arise pag ikaw ay merong cash business or personal. So yung ating background for today. So let's start with the cash definition. We know that kasi yung pera, ito yung perang hawak-hawak mo. It can be coins, bills, at pwede rin siyang cash on hand, yung mga cash na hawak-hawak mo, or cash in bank. Yung mga cash na nasa bangko, naka-time deposit or naka-savings deposit na. Pero pag sa iyong business, ang cash ay, ito yung mga cash or cash equivalent. May mga items sa business mo na almost as good as cash, no? Like yung cheque, cash draft. Ito yung mga almost equivalent sa cash. So ang cash management natin, we're going to talk about the collecting, how you are going to collect or to disperse or to issue or to get some sources of cash. That is a given. Cash is important for you personally and your business, because cash is one of those liquid. Pag sinabing liquid asset, ito yung mga asset na pwede mo nang gamitin right away, pwede pambili, pwede pambayad, na pwede siyang gamitin sa operation mo. Ito yung mga liquid asset. So cash is the most liquid asset. Ito yung pwede mong gamitin. Kasi comparing cash sa example, equipment, no? Cash is more liquid than an equipment. Kasi equipment, hindi mo sa pwede pambayad. Okay? Pwede mo siya pambayad, ibebenta mo muna siya. Pero ang cash ay napaka-liquid. Right away, right there and then, you can use your cash sa business. Ibig sabihin, pag wala kang masyadong cash, yung liquidity mo ay na-apektuhan. So, the financial stability of your business is really also be affected. Now, personally, ang wealth mo can be also measured sa dami ng iyong cash. No? Example, meron kang mga investment portfolio, marami kang investment. So, yun ay to be converted into cash. No? So, mas maganda sa iyo na yung cash ay be converted. Yung investment is to be converted into cash, para masabi natin meron kang return on investment. Kasi ang ROI, yung payback period, ilang taon bago bumalik, will be measured kung ilan yung cash na pumapasok sa iyo. Not by the net income, but yung mga cash inflow na papasok sa iyo. Yan ang gagamitin mo para ma-measure mo ang payback time or gaano kabilis bumalik yung mga investment mo, yung cash inflow ang iyong gagamitin. That is how important cash is personal and business mo. So, ang cash, personal and business ay meron siyang dalawang flow. Yung agos ng cash mo, it can be inflow or cash flow. Ayan. So, dapat daw ay basically, mas marami dapat yung cash inflow kaysa cash outflow. Mas marami dapat pumapasok na
cash sa'yo personally kaysa mga cash na pumapasok. Kasi pag masyadong malamang yung cash outflow mo kaysa inflow, so later on, yung liquidity ay maapektuhan. No? Hindi mo pwedeng sabihin, marami akong pera kaya lang nasa investment eh. Kasi investment pero hindi ka masyadong liquid. Marami kang investment na cash pero hindi ka masyadong liquid. Kasi pag dumating yung time na you will need immediate need for cash, hindi mo pwedeng ma-convert right away ang lahat ng mga investment mo. So magandang meron kang good cash balance sa iyong balance sheet or sa iyong cash in bank or cash on hand. Okay, cash inflow majorly include account receivables and cash outflow. Ang account receivable, ito yung mga pautang. No? Basically, we should always collect right away ang ating mga receivable. Kasi we can't avoid receivable. We can't avoid pautang mo sa business. Kasi the trend daw is, kahit ikaw naman, di ba, try naman tayo, we don't pay cash right away in our purchases. Mas preferred natin yung mid-term or using our credit card or installment or long term, no? So ganun tayo, di ba? So the same thing with our customers, no? They prefer not paying in cash always. They prefer paying with their credit card. Pagtatanong sa atin okay, I will buy your product pero ilang terms, ilang days ang bago sa bayaran. Pwede bang 30 days, 60 or 90 days? No? So basically, that is the actually what happening, right? On account, not always on cash, on account. Now the challenge for you is to collect yung mga receivables mo right away para yung mga cash inflow mo ay marami. Kasi pag, for example, you don't have a good account receivable collecting technique, so wala kang makukolekta. So marami kang pautang, wala kang nakukolekta. At darating ng time na, it happens to you all, guys, no? Hindi lahat ng pautang mo ay nakukolekta. For example, pag may pautang ng 1 million pesos, you expect, pag marami yan, at naipon ay naging 1 million pesos, yung 1 million pesos na receivable mo or pautang, hindi mo yan makukolekta. On the average, hindi mo yan lahat makukolekta. Meron siyang mga customer ka na hindi magbabayad or they will default in payment. No? So mga receivable, you don't expect na ang receivable ay magkakolekta ka agad. Kasi may tinatawag tayong mga doubtful accounts or uncollectible accounts. Pag meron kang negosyo or personally, kahit ikaw, di ba, kahit ikaw nanonood ngayon, meron kang uncollected accounts. So 20% of your receivable should be allocated or you should treat those 20% as uncollected. Conservatism. No? Para pag hindi talaga na siya nakolekta, okay na kasi anyway, you have an allowance for uncollected accounts. So you don't expect na lahat magkakolekta yan. Kasi pag in-expect mo lahat na magkakolekta at hindi na nga nakolekta, so you are frustrated. Pero pag merong allowance para dyan, like 20%, example, 1 million, 20% is uncollectible at 200,000 pesos. At hindi siya nakolekta, okay lang. Kasi, anyway, those are allowance for uncollected. Pag receivable yun. Now, pag ikaw naman ay yung outflow mo, it goes to your payables. Mga pautang, binabayaran mo sa personal. Meron kang pautang sa parents mo, kamag-anak, fiancé, kapatid. Or yung utility companies, mga payables to electric company, payables to water company, payables to internet or communication company like PLDT. So, meron kang binabayaran doon. Those are the payables. So, your cash outflow ay napupunta sa mga purchases and payment of your payables. Purchases, pag meron kang binili, and payables, pag meron kang binayang utang. And basically, ang receivable, you should collect receivable as early as possible. Like, kung pwede nga lang, 30 days na ang pautang mo or 60. Bihira na yung 90. Imagine, 3 buwan, di ba? 3 buwan bago ka bayaran. Or pag medyo malaking account yan, pag sa company, sometimes they will give 124 months.
masyado na matagal, like 4 months. Pero pag personal, matagal na siguro ng 30 days. 30 days na babayaran sa'yo pag receivable. Na pag payables, you can delay. Pwede ko sinabing magbayaran na. Ang sinasabi ko dito, if it is possible, you can delay the payments of your payable. Pwede kang makiusap. Pero babayaran mo naman sila, hindi mo siya tatakbuhan. Pwede ba, sir? Pwede bang next month na lang yung utang ko? O, di ba? Payable mo yan. You can delay. Pero pag receivable, kolektahin mo. Ayan. So practically, while cash outflow like payments to suppliers, to banks, payment to operation expense like salary, advertising, supplies, repair and maintenance, yan. Payment to the government, like the BIR or the DTI, pag meron kang negosyo or sa CTL. Cash inflow, those are cash outflow. Inabayaran mo yan. Pero ang cash inflow, yung cash outflow, cash payment talagang you are certain na mababayaran mo yung dapat, di ba? Kasi ang utang mo sa bangko, meron siyang term. Utang sa electric company, utility company. Meron siyang time, meron deadline. Those are certain. Certain mo siyang babayaran. Ang tricky, or sometimes we are uncertain, ay yung mga receivable, collecting receivables or cash inflow. Kahit nga kasi deadline na yung ating deadline na yung pag-collecta sa kanila. Example, ito may kukolektahin ako dito like today December, today November 30. Tapos na ng buwan may kukolektahin ako. Sabi mo, di ba? But sometimes these are tricky. Minsan hindi mo siya nakukolekta. Minsan wala yung tao doon. Or minsan makikausap yan. Pwede bang next week? Ayan. So, tricky pag sinabi natin cash inflow, mahirap mangolekta. Ayan. Pero tayo mabilis na magbayad eh. It is up to us kung babayaran natin o hindi. So, mabilis. Pero yung collection, we can control sometimes the collection. Yung cash inflow, pag yun ay pinagtaguan ka o nakiusap sa'yo, di ba, wala ka ng collection or cash inflow for a certain day. Yeah, so, cash inflow are tricky. Now, how does inventory management affect your cash flow? Pag sinabi inventory, the word inventory, stocks. Pag meron kang binibenta, if you have stocks intended for sale, yun ang inventory. So, depende sa'yo kung anong inventory mo. Pag nagbibenta ng mansanas, inventory mo mansanas. If you are selling vegetables, the market, your inventory are the vegetables. Pag meron kang grocery store, lahat ng stock sa loob ay inventory. If you are selling cars, your inventory are cars. Yan. So, how does inventory or inventory management affect your cash inflow? Pag masyado kang maraming stock na nakatago sa iyong bodega at hindi na ibenta, we call those as trap sales. Nag-stay sa bodega mo, sa warehouse ng inventory, ano nangyari? Hindi siya nagbebenta kaagad. Pero nagbayad ka na doon. You already spent amount sa pagbili ng mga inventory na yon. Tapos nakastock lang sa iyong warehouse. Sabihin, crap, kita mo, yung pera lumabas na, cash outflow, pero ang pera ay inflow, hindi pa sa pumapasok. Kasi nakastock or na-trap. So, ano mga reason? So, ibig sabihin, pag marami kang nakastock ng inventory, example, isang bodega punong-puno, di ba? Isang taon, di nabibenta yan. So, walang pasok ng pera. So, trap. So, anong nangyayari? Since wala kang cash inflow, pero binayaran mo yon, wala kang liquidity. Your liquidity will be affected by a higher cost of inventory. Hindi lang yun, no? Pag wala kang inventory, gumagastos ka sa guard, nagbabantay ng inventory mo. Gumagastos ka sa warehouse. Example, if that is choco, ang choco dapat refrigerated. So, naka-aircon. Imagine, gumagastos ka sa air conditioning cost mo ng chocolate mo, pero hindi pa nabibenta. Pero yung gastos for electricity, gastos for the storage fee, for the space, and gastos for the
the security personnel guarding or manning the warehouse. Meron ka ng pera ng palabas. So what should you do or what should you be doing? Your company or yourself should aim a faster turnover of inventory. So mas mabilis na turnover or pag sabi turnover, ito yung stock mo na ibenta kagad. Pag binili ka hapon, ngayong araw na ibenta kagad. So at least fast turnover of your inventory. That's very fast. So, ibig sabihin, yung pera ay tatanggap or converted kaagad into cash. Yung inventory. Hindi siya nagstay. So, pangit tayo masyadong marami. Kaya ang ibang companies like Toyota, ginagawa ng Toyota, we have this JIT, they call this the JIT. Just in time inventory. Ibig sabihin, they don't maintain high inventory sa kanilang mga warehouse. Kung kailan kailangan yung inventory, saka pa lang nila ilalabas. They don't stock. Right? But of course, ang JIT or just in time, meron siyang disadvantages din. Pero in that part na na-convert ka agad, that is efficient for Toyota, yung ganong klase ng inventory. Ayan, so your inventory will affect your cash flow. Now, let's go to the receivable management. Once again, receivable and inventory, pareho silang asset. Pareho silang ari-arian ng iyong company. Then how does receivable management affect your cash flow? Sa isang company raw, pag yung credit period mo ay masyadong matagal, like it ranges from 30 to 90 days. Ayan, ang receivable, yan ay mga benta mo na on account or on credit. Sabihin, may dalawang klase ng benta. Yung cash sales, tapos yung sales on account or credit sales. Sabihin, may benta ka na binayaran ng cash right away at meron kang benta na inutang sa'yo. Payable for 30 o 60 or 90 days. Mas matagal ang credit period. Mas matagal ang dating ng pera sa'yo. So, although na-record mo yung sales, it does not mean na meron kang cash kasi iba yung sales sa cash. Ang sales, benta. Ang cash, perang tinanggap. Hindi lahat ng benta ay binayaran tanggap mo ng cash. May utang dyan. So, ang challenge ay dito, you should minimize as much possible yung mga bagong customers mo. Huwag mo masyadong bigyan ng matagal na credit term. Pwede nga lang cash on hand or kaliwaan, di ba? Kaliwaan, bago ka pa lang, kaliwaan. Okay, sige, I will give you 1 week. Sabi mo sa mga customers mo, 1 week. Pero ang dito kasi, sa business, magaling tayo makasama, Filipinos are good in pagkakasama. Pag medyo matagal yung suki mo, so minsan di na sila babayad ng cash. Okay, pwede bang 1 month? Bayaran. Pwede bang 6 months? Bibitaw na masyadong marami. Mga big time customers mo, yung mga big accounts ng iyong company, sometimes they will give you, or sometimes you will give them like 30, 60, 90 days na credit term. So, matagal. So, affected ang iyong ang iyong cash collection, ang iyong inflow. Now, anyway, that is a technique para makarami ka ng customers. Siyempre, di ba, mga Pilipino, pag yan ay pwedeng utangin, we grab the chance to get the product. Pwedeng utang. Bibili ako ng tatlo, pero utang. Di ba ganun? Ayan, so ito kasama, that is a technique na para makarami ka ng customers. Minsan nga, hindi sila nagsasabi sa kung pwede mong utangin. Di ba? Minsan, ikaw pa yung nagsasabing, so okay, kunin mo na to. Next week mo na bayaran. Sometimes, ikaw pa yung nagsasabi na on account or on credit. Ayan, kaya lang, iikot yung pera, matagal. So, imagine 30 days ang cycle mo. So, matagal. So, hindi dapat lahat ay binibigyan ng matagal na credit term kasi pag yalahin na sa pautang, marami kang receivable, but your liquidity is affected kasi wala kang cash inflow. Okay. So, ito naman yung payables management. Once again, payable, ito baliktad. Ito yung mga utang.
utang ng company. So, how do you manage your payables? Okay, so ang receivable management, yan ang primary area, yan ang pinaka-source ng iyong cash inflow, yung how do you manage your receivable. Pag maganda management ng receivable mo, maganda rin ang cash inflow. But, yung payables mo is also important. Yung utang mo is also important. Kasi, although we are concerned about the inflow of cash, is also concerned about the outflow. Yung palabas ng pera. Kasi sa business or personally, hindi lahat ng pera papasok. Dapat magpapaluwal ka rin. So, mayroong ng cash outflow. Yung mga cost mo, pag meron kasing bibenta, mayroong ang corresponding cost. So, payable management is also important for you, guys. So, for example, payable, bumili ka, sabi sa supplier mo, pwede bang tang. Yan. So, if you purchase materials or products on credit or on payment, yan. Tapos to be paid like 30 days. Pwede ba 30 days, 60? So, kung ang receivable, hindi if you can't avoid receivable, you can't also avoid payables. Kasi ikaw mismo, tayo mismo, we admit na mas bibili tayo or mas advantageous para sa atin kung hindi kagad natin babayaran ng cash yung isang item na ating binili. Kasi pag meron kang mas urgent na bayarin, yung cash na yung pwede mong gamitin doon kaysa ibang bayad ka agad sa mga product na binili mo. Ayan. Sabi mo, di ba? Huwag mo na bayaran to. Pwede mo palang utangin eh. Para itong perang to ay pag may emergency, pwede kong gamitin. Right? So, payable, you should also manage your payable. Kasi receivable, pag hindi mo siya na-manage properly, wala kang collection. Ang payable, pag hindi mo siya na-manage din properly, inulang ka nakalimutan mong bayaran. Example, nagsanda ka ng alahas sa Cebuana. Payable. Loan payable. Or mortgage payable ang tawag natin dyan. Tapos may due date sa monthly. Then you forgot the due date. Nakalimutan. Pero minsan minimessage ka naman ng mga phone shop kung may due date ka na. Pero sometimes you ignore. Although matagal yan, pero monthly, na-ignore mo yung payment. Renew. Ang nangyari, if you ignore that, yung interest ay nadagdagan. Tapos pag due date nalampasan mo, meron ko pang late penalty for late payment. So, nagpatong-patong siya. Kala ko kunti lang, pero nagpatong interest. Tapos, example, interest is 5% or 7%. Tapos, pag late ka pa, meron pang 2%. So, that is like 9%. 9% na patong. O, 9%. O, sa every 100, that is 9 pesos. Diba? Sa every 1,000, that is 90 pesos. Ayan. So, we should also monitor the payables dating one. Pag ikaw ay you don't have a proper payable management, hindi mo nabayaran ka agad, papatong, and yung credibility mo or yung credit score mo dun sa pinagkautangan mo, bababa. Baka next time, hindi ka na pautangin. Diba? So, wala ka ng source of fund na pwede mong utangan. Like, banks, nag-default ka sa banks. So, next time, yung iyong credit score ay papangit na. And the same thing, okay na umuutang ka rin. Kasi that is the one way of building your credit score. Kasi hindi nila, you can't build or they can't give you a good credit rating pag hindi ka naman umuutang. Diba? Paano ka nag-gradean kung hindi ka naman nag-aaral? Ganon, no? So, paano ka bibili ng credit rating maganda kung hindi ka naman umuutang? So, sometimes, you try getting credit, build your credit score. Kasi later on, although maybe you don't need yet the fund, but later on, you will need
bigger fund na sabi ng bangko, patingin po ng inyong credit score or credit rating, wala kang may pakita. Kasi you're not a good payer or you're always in default. Hindi po tayo ng bangko. Okay, forecasting. Forecasting can also affect your cash management. So, while planning investment, yung mga investment natin nag-usapan for the past few meetings, you should also ensure profitability ng yung investment na ginawa, like investment in bonds, investment in stocks, investment in savings account. Ayan. So, contingency, itong pera ba ito? Ito bang pera na ito hindi mo kailangan? Pag hindi mo kailangan kasi savings mo yan, invest. Pasok mo yan, no? Pero siyempre, mga investment din mo sa mga withdraw agad like time deposit. Okay? Ang time deposit, matas magbigay ng interest, kaya lang you can withdraw right away. Pag dumating contingency, nag-alam mo ng pera. Yung time deposit, okay, sige, pwede mo saan withdraw, kaya naman forfeited yung kanyang interest. Example, 3 years siya na mag-earn ng interest, tapos emergency, bigla mo siyang withdraw. Yung kanyang interest for the 3 years will be forfeited. Ayan, yan ang pangit sa ibang mga investment. Now, investment you should, kaya nga you're investing, right? To grow your money na put in sa investment na yun. Ang tawag ko naman, di ba, nagkulago yung pera. Like savings account deposit, mutual fund, stocks, and bonds, na? Yung kanyang return, yung kanyang profitability, gaano ka profitable. Okay? Pag nag-invest ka sa mga risky na mga investment, profitable. Kaya lang, risky. May mga investment naman na hindi masyadong risky, pero not profitable. Kunti lang ka ng profit. Yung trade-off yung trade-off. So it can affect your cash inflow. Pag risky, baka malugi ka, wala ka ng cash inflow. Yan. So pag na-invest tayo like in stocks, we don't rely on ourselves. We need advice or financial coach to guide us in investing. Okay? Kasi we are not familiar with those things. But there are people who are good. They have managed the proper management tools na they can guide us. Ayan. Now, pag investment mo ay maganda, you properly manage yung cash inflow, parang conservative ka, no? Parang hinahini ka lang mag-invest. Hindi ka tumutodo. Ang outflow, hindi todo. Hinahini lang. May inflow pa naman yun. Paano pag tumodo ka ng investment, yung cash outflow, tinodo mo. Tapos hindi masyadong profitable. No? So, not proper management. Kasi nga, wala kang knowledge investment, hindi mo alam. Tumodo ka. Wala kang proper guidance. No? Outflow, tumodo ka. Ang inflow, kunti lang. So, pangit yung kanyang balance ng outflow and inflow. Ang liquidity mo will be affected. But if the investment inflow and outflow are properly monitored, kasi meron kang mga kakilala, meron kang mga kasama na tumutulong sa iyo. So, you'll have good liquidity. Personally, and for your business. Okay, so short-term investment, avoiding cash crunch, insolvency. Pag sinabi natin insolvency, ito yung for the long run, yung mga mahahaba or obligation or payables na more than 1 year, wala kang mambayad, that is solvent. Ayan. Ibang solvency sa ibang solvency sa liquidity. Ang liquidity kasi, you have enough cash to pay yung mga payables mo sa loob ng isang taon. Pero yung mga payables mo that are more than 1 year, pag meron pa rin pambayad para doon, it means you are solvent. So liquidity, short term, less than 1 year. Solvency, long term,
more than 1 year. At sinasabi natin, insolvency. Insolvency and ensuring financial stability are the main criteria for cash punishment. Now, pero pag meron kang sobra, masabi natin, hindi naman mo ginagastos lahat sa isahan, di ba? Meron tayong 50-30. 50% ng pera mo ginagastos sa mga urgent, bayarin. 30% gamitin mo sa mga entertainment. Ayan, urgency. May natitira ka pa Ito yung pang-invest mo. Ito yung sobra. Ito yung surplus mo. So you should be using or investing your surplus. Surplus cash in hand, yung sobrang pera mo wisely, no? Hindi mo siya pinapatulog Pag may sobra kang pera, like 10,000 sobra, at hindi mo siya in-invest, after 1 year, that is still 10,000. Pero pag pinaikot mo yan, yung pera mo, pinasok mo sa bangko, property, savings, cash, stocks, pinabili mo ng bonds, pinabili mo ng mga antique collection that can be sold later on at a higher price, mga collectibles, collections. So, pwede siya. Okay. Now, yung cash mo kasi yung cash mo nandyan, 10,000, diba? Nandyan lang siya. Liquid asset yan diba? Parang hindi siya gumagana, hindi mo sa pinapaikot, stagnant siya. So, wala siyang return, wala siyang kita. Wala kang kita doon. Pero pag pinaikot mo yan, example, short-term investment sa bangko, pinasok mo siya. Yan, at least meron kang kita doon. Okay. So, the amount of investment, pag nag-invest ka raw, dapat you should be yung risk taker, pero you're also conservative or you're also careful. Ibang urong sulong, hindi puro sulong. Ibang urong sulong. Parang, of course, all investments have risk. But that should be calculated. Calculated risk. Tinatansya mo yung mga risk mo sa mga investment mo. Ayan. Kasi nga, yung pwedeng i-invest ang lahat, huwag mong invest lahat. Pag meron kang pera, you can have like 10 baskets. Sabi ni Warren Buffett, diba? Huwag mong ilagay lahat ng pera sa isang basket. Yan. Sabihin, huwag mo ilagay lahat ng pera mo sa isang bangko or isang klase ng investment. Pag titira ka, dapat meron kang, hindi lahat sa bangko, no? Hindi lahat ay cash in bank, dapat meron cash on hand. Kasi pag dumating mga emergency, contingencies, no? Wala kang sarado yung bangko. So, wala kang gagamiting pera. At huwag namang masyadong maraming cash in hand. Kasi pag ikaw ay nanakawan sa bahay, wala, ubos yung pera mo. Samantalang pag yan na sa bangko, ninakawan yung bangko. So, insured yung pera mo sa bangko. Ayan. At lumalag yung pera mo sa bangko. Right? So, that is for short-term investment. Okay. So, isang company, pag masyado kang maraming pera, we call that the treasury management, kasi may isang taong talagang specific. Ang kanyang trabaho ay itago yung pera ng isang company. That is the treasurer of the company. Pag meron kang negosyo, tagatago ng pera or treasurer, hiwalay talaga siyang trabaho. Huwag mo siyang gawing pag siya ay treasurer, huwag mo siyang gawing accountant or bookkeeper ng company. Iba ang bookkeeper, iba yung cashier, iba yung treasury. That is pag may laking company mo pero pag hindi mo naman kaya, pagtyagan mo muna na tatlong kanyang hawak, but later on, as part of division of labor sa management, dapat hiwalay ang treasury sa accounting, tapos sa cashier ng company. Yan. Yung cashier nasa front line, yung treasurer nasa likod. Right? Ibig sabihin, pag sa SM, pag sa mga department stores, yung cashier
every an hour, may lumalapit sa kanilang kukolektahin yung pera. Yan. Hindi dapat magtagal yung pera doon. Saka sa cash register, dapat may taga-kolekta. Yan mga treasury natin, mga treasurer ng company. Sometimes, pag masyadong malaki yung company, iba-ibang tawag sa sa taga-tago ng pera. Sometimes we can call them as the Chief Financial Officer, Manager, Corporate Treasurer of the company. Ito yung mga taong responsible for overall cash management, pag-analyze, strategy, and other cash-related responsibility. Yan. So, dapat meron kasi talagang taong taga-tutok sa pera kasi ang pera is the most important, the most liquid asset of your company. Now, may mga negosyante or ikaw personally, nag-fail sa cash management kasi meron silang iba-ibang iba-ibang reason bakit sila nag-fail sa cash management. No? Ang pinaka-common dyan, yung cycle. Yung a poor understanding or they don't understand the cash cycle of the company. Pag sinabing cash cycle, nag-start siya dun sa nung binili yung stocks, example, November, December 30. Bumili ka ng stock na pangbenta. Ngayon, ang cash cycle nag-start doon sa pagbili mo ng inventory. Okay? Inventory mo, ibebenta mo yan. Pag nabenta mo yan, uutangin sa'yo yan. Pag uutangin sa'yo yan, babayaran nila yan. So, ganun katagal yung ganun katagal yung cash cycle. Sometimes it will, example, November 30, bumili ka ng inventory. Tapos, naibenta yan noong December 5. Display mo sa December 5. Nabili sa December 10. Okay? Inutang sa 30 days. So, December 10, January 10 pa pala mababayaran. So, December 30 to January 10, that is the length of the cash cycle of the company. So, ibig sabihin ng cash cycle, kailan i-convert into cash yung iyong inventory na binili para ibenta. So, sometimes, it causes poor cash management, the poor understanding of your cash cycle. Yan. Pangalawang reason, profit versus cash. Sometimes, pag nakabenta ka or tumubo ka or kumita ka, sabi mo, ito na yung cash. Example, nagbenta ka ng 10,000. Ang tubo mo ay 2,000. Yan ang profit. Yan ang income. Pero hindi yan palagi yung cash. Kasi, ang benta mo minsan, hindi binabayaran ng cash. Minsan, inuutang sa'yo. Pero benta na yun. So, iba yung cash sa profit. So, magpipili ka talaga pag wala kang ganun. Now, pag wala kang management skills, proper cash management skill. Example, pag sabing management, you have a poor planning. Poor planning of cash. Saan mo siya gagamitin, hindi mo na-anticipate. Na marami palang outflow. You have poor organizing. Pag-organize ng cash, example, sinong bibigyan ng mga credit limit or kailan ka magbabayad. Yan. Tapos staffing din, Staffing, yung collector mo, hindi masyadong masipag. It will affect your cash. Ano pa? For control of your cash, hindi masyadong monitor, kinukupitan ka na pala. Or di mo na monitor, masyadong palang matagal ang isang receivable. Lumampas na pala siya ng 90 days. Hanggang dumating yung time na hindi na siya mababayaran. Lumipat na yung tirahan, yung utang, or lumipat ang BIS address yung umutang sa'yo. It will affect your cash, no? At syempre, bad capital investment will also affect your cash, no? Nagkamali pag-invest, bumili ka ng stocks, no? Yung stock pala ng company pala binili mo ng stock ay hindi masyadong magandang performance. Kasi wala kang proper guidance, wala kang stock brokers na tumutulong sa'yo. O bumili ka ng property, no? Yung lugar hindi masyadong maganda, hindi masyadong marketable, hindi masyadong feasible na pasukan ng negosyo o residential. So, lugi. So, bad
capital investment can affect your cash inflow. Importance of cash. This one is a given. So, umpisa pa lang na slide natin. We already discussed the importance of cash kasi cash is the most liquid of your assets. So, ibig sabihin, ito yung mga madalas mong gamitin sa iyong operation. Ayan. So, siyempre, ginagamit ang cash natin, pagbayad, debt, payment for suppliers, payment of salary, expenses, pagbili inventory, purchase of inventory, pag-advertise, pag-repair, kasi hindi naman pwedeng pambayad mo ay product ng company, di ba? Although minsan, sa probinsya, pwede yan, wala akong pera, pwede bang manok na lang? Pwede bang product na lang? Buha ka na lang dyan ng kung anong magustuhan mo, wala akong mabayad. Pero in the city, ayan, so, yung cash ang ating pang-measure ng transactions. We measure transactions, we record transactions using cash. Ayan. And of course, cash is used investment capital to be allocated to long-term assets, property, plant, and equipment. Hindi natin pinambibili na if we're going to buy or invest on something, capital investment like purchase of asset, purchase of equipment or property or plant, machine. So, naroon ng current asset. Kasi nagamit natin. The excess cash after accounting for expense often goes toward dividend contribution. Pag ikaw daw ay may-ari ng isang company tapos mga stockholder mo ay babayaran mo. Pag sa stockholder, mga investors mo, nag-invest sa company mo, pinababayad mo dyan ay cash din. Although, sometimes you can give stock dividend sa mga investors mo. Pag sabing stock, pag wala kang pera, pag kulang pera mo, stock ang mo sa kanila, pang distribute ng income. Pwede rin property dividend. Property ang bigay mo sa kanila. But more often than not, dividend should be paid in cash. Mga investors mo, cash yung kanilang ginagamit. Ayan, so the business should be properly managed para meron kang mabayad sa mga stockholders ng iyong company. Kahit sa atin, di ba, kahit ikaw masama pag wala kang pera. Masama ang iyong loob, nakasimangot ka. Pag wala kang pera, pag wala kang na-withdraw, pag hindi na ka-kolekta, pag wala pang sweldo, pag hindi na pa nagbayad, that is major concern para sa atin. That's a given. Kasi very important para sa atin, negosyante ka man or hindi. Okay, in our organization, the Chief Financial Officer, ito yung mga namamahala, sometimes we can call them as the treasurer. These are the people, the individual responsible for analysis, cash-related functions like investing, the asset of the company. Yan, So ito mga taong sa pera, like the accountant, the BSBA financial management major, mga accounting graduates, business finance graduates, ito yung mga taong So, they are more inclined or more familiar with cash management. But, pag wala ka namang mga empleyadong ganun, you can outsource cash management sa sa mga consultant. Example, mga accountant naman they offer your service to manage the cash of the company, mga consultant, di ba? Pag wala ka masyadong magaling sa company mo. Pabiya mo sa ng 20,000 per month. Siya na bahala sa cash management, recording of transactions, investing. Ayan, mga taong ganun, mga consultant na binabayaran mo siya. So, mas maganda na yung meron kang consultant na tumutulong sa'yo kesa totally wala kang kampi pagdating sa pera. Malugi ka sa ganun So, we really need professional advice, help, coaching, financial coaching. The cash flow statement is that. So, let's talk about the cash flow statement ng isang company. Ito yung mga report. Gusto mong malaman, kasi hindi man natin kinakabisado lahat we can't memorize all of those things.
Kung saan ang galing, saan ang napunta yung pera. So meron ka dapat na report. Itong report na to, isang tinginan, alam mo kung saan ang galing, saan napunta, at magkano ang cash balance ng iyong company. So we call this one as the statement of cash flow or cash flow statement. Ito, basically, ginagamit to ng mga companies. Pero ikaw naman, you can also have this one personal cash flow statement of the company. So meron siyang tatlong component. Cash flow statement has three component. It has three parts. So basically ang cash flow statement, ito record na nakalagay dyan lahat ng inflow at lahat ng outflow ng company. Yung unang component niya, ito yung operating, the cash flow from operating activities ng business. Sabihin, lahat ng pera na ginamit, lahat ng perang ginamit, lahat ng perang pumasok, na related the business operation mo. That is part of the operating activities. Ito yung una. Operating activity ang una. Example, pag nagbayad ka ng sweldo, kasama yan sa operating activities. Pag nagbayad ka ng kuryente, kasama yan sa operating activities. Pag ikaw ay nakakolekta ng pautang ng company, operating activity yan. Pag ikaw ay nakabenta, operating activity yan. So malalaman mo sa activity if the cash inflow or outflow is part of the normal operation of the company, the business that is part of operating activity. Okay. Yung pangalawa naman, operating una, di ba? Yung pangalawa yung investing. Invest activities, example dito, nag-invest ka. Pumunta ka ng bangko, nag-deposit ka, that is part of investing of the company. Bumili ka ng stocks, that is part of investing of the company. Ayan. Ang financing naman, example, yung may-ari ng company ay nagdagdag ng pera. Nagdagdag ng pera sa business. That is part of financing activity. Pero sa tatlong yan, ang pinakamarami ay yung operations activity. Kasi nga, ang operations activity, marami kang ginagawa ang operation sa loob ng iyong company. Okay? Now, yung tatlong yan, pag pinagsama-sama mo yan, may pinanggalingan, may ginamitan, then pag inad mo lahat yan, may matitira eh. Okay? Itong tinatawag nating the cash balance of the company. Ilan yung natirang pera, ilan yung available balance ng company. Yan ang pinakailalim ng cash flow statement. Kung malalaman mo sa cash flow statement, ang dami, no? Magkano galing sa operation, magkano galing sa investing, magkano galing sa financing. Pag pinagsama-sama mo yan, malalaman mo pagkano ang natirang pera ng company or the cash balance of the company. Or yung pagtaas niya, pag-increase or pag-decrease ng cash, pinapakita yun ng cash flow statement. Okay? You can have a format. You can Google the sample or format na pwede mong gamitin sa cash flow statement na pwede mong gamitin sa negosyo mo or personally. Okay. Do you understand? So once again, operating, we're still on the cash flow statement. Ang operating part ng cash activity ay ito yung mas maraming ginagawa sa operation ng ating activity. Okay? Ito ibig sa sa mga sa isang company kasi meron kang asset. Meron kang current asset. Pag sinabing asset, ito yung mga ari-arian ng company na ginagamit sa business na like cash, receivable, investment, supplies. Current asset ang tawag natin dyan. Kasi maraming klase ng asset sa company. May asset na masyadong malalaki. Pero mga asset na maliliit lang like cash, receivable, supplies, investment. Current asset ang tawag natin doon. Pero mga asset na masyadong malalaki, building, land,
equipment, property, yun ay mga non-current asset ang tawag natin dyan. Tandaan nyo ha, non-current versus current asset. Okay, mga ari-arian. Now, meron ka rin mga liability na current liability at long-term liability. O pag sinabing current liability, mga utang ng company na dapat bayaran sa loob ng isang taon. Like, kuryente, PLDT, bayad sa tax, bayad sa supplier. No? Mga current yun. Payable within 1 year, current liability. Now, may long-term liability. Opposite, long-term liabilities are payable for more than 1 year. Ayan, example, yung company mo ay may biniling equipment, tapos payable siya for 5 years. That is non-current liability. Pero dito sa slide ito, pinag-usapan natin dito yung current. Current asset lang, tapos current liability. Ayan. So, bakit? Kasi, pag pinag-compare mo yung current asset tapos ang current liability mo, example, ang current asset mo ay 50,000 pesos. 50,000. Your current liability is 20,000. The 50,000 versus 20,000. Mas malaki yung current asset mo. No? So, pag minus mo, 50,000 minus 20,000, ang natitira ay 30,000. Sir, anong tawag natin sa 30,000? Ang tawag natin sa 30,000 ay working capital. Ayan. So, working capital that is the difference between the current asset and the current liability. Ayan. Ibig sabihin, yung pera natirang 30,000, yun ay part ng operating inflow ng iyong financial statement. Okay? So, dapat nating i-maintain palagi na mas malaki ang ating current asset kaysa ating current liability. Maganda yan, no? Pag mas malaki current asset mo kaysa current liability, that is a good performance, good sign for the business. Kasi mas malaki ang asset, mas malaki ang working capital. Tapos, binaliktad mo, no? Ang current liability mo or utang, 100,000. Ang current asset mo, 90,000 lang. Question, meron kang working capital? Wala. Pag wala kang working capital, ibig sabihin wala kang panggamit. Wala kang gagamitin sa operation ng iyong company. If that is the case, ang iyong operating inflow ay pangit. Wala kang gagamit. So, as businessman, you strive or you reach for a bigger current asset than your current liability para mas malaki iyong working capital. Yes. Working capital balance. Okay, yung ibang parts ng cash flow statement ay yung pangalawa, no? The investing activity. Pag sinabi natin investment, example, bumili ka ng property, bumili ka ng real estate, bumili ka ng bagong equipment, that is investing. Kasi equipment, property, building, hindi sa expense. No? Those are investment of the company. Hindi sa gastos. So don't treat, pag may binili ka daw na equipment or property, don't treat those as expense. Treat those as investment of company. Yan. So ano naman yung financing activity ng company? Ito, pag nagbayad ka ng dividend, pag nangutang ka sa bangko, pag nag-invest yung may-ari ng additional cash sa business niya, that is part of financing. Pag sinabing financing, that is you get financing from outside source. O nagbayad ka ng dividend. Ang dividend kasi, hindi siya hindi sa part ng operation kasi yan ay mga taong tagalabas ng company, no? Mga investors are from the outside. So pag binayaran mo siya, that is not part of operating activity. Those are part of financing activity ng iyong company. Kasi yun ang
Yung tatlong ginagawa natin palagi sa ating company para mayroon tayong inflow and outflow, yung nanggaling sa operation, nanggaling sa investment, nanggaling sa financing. Yan. As part of your cash flow statement. Ito naman sa internal controls na pwede natin gamitin to achieve an efficient cash flow sa loob ng mga company. Pero tayong mga ginagawa mga technique para ma-assure natin na magandang ang cash flow ng pera sa loob ng company. Mga internal control where you can copy. At nga pala, before we continue, subscribe naman sa aking munting channel. Support naman aking munting channel. So, I have 2 channels. No? Itong channel na ito ay para sa mga lessons on business and management. Yan. Okay. Tuloy natin, internal control, paano ma-assure natin yung good cash flow ng isang company. Firstly, yung average length ng account receivable. You consider yung length ng pautang mo. Baka masyadong matagal, no? Baka masyadong matagal yung pautang mo, hindi na nakokolekta, baka karamihan 90 days, no? Baka karamihan 90 days ang pautang mo. Or pag yung receivable mo ay lumampas ng 120, kasi 120 lang minsan yung limit, no? Dapat 4 months lang pinakamatagal ng pautang mo o receivable. Pag nakita mong sa 150 days ng overdue, so, lalo mga overdue yung account, no? Hindi natin na-monitor. Kasi wala kang listahan. Hindi mo ni-monitor ang receivable ng iyong company. So, baka may nakalimutan kang singilin. If you don't have a good account receivable management, walang monitoring, baka ang kinokolekta mo lang yung mga bago lang, hindi mo na natutukan yung iba. Sayang naman. Yung pala yung more than 1 year, 1 million pa pala yun. Hindi nakalimutan mo sa kolektahin. Okay. Write-offs for uncollected receivable. Yung mga uncollected, ito yung mga you should avoid this one, no? Mga hindi na nakakolekta. Bakit umabot sa mga ganito? Na merong mga receivable na uncollected. Although, may allowance ka para dyan. Pero maganda dito yung yung lahat ay makakolekta. So, bakit hindi na-kolekta? Example, pag meron kang business na na paggawaan, repair shop. Yung iba ay overdue na, uncollected na, hindi na makakolekta. Bakit? Yung customer kasi ayaw na magbayad sa'yo. Why? Kasi puro back job. Puro back job nangyari sa'yo. Hindi yung pinabayaan nyo, hindi binabalikan. Hindi ka makasingil. Mga back jobs, no? So, those are uncollected receivable. O pwede namang ang cost ng iyong bad cash flow yung collection process. Baka naman kulang ka sa collector. Ang hindi na pupuntahan. Baka kulang ka sa follow-up. Minsan, mga customers na mahirap magbayad. Pag hindi mo sila finalo up, wala silang kusang magbayad sa'yo. So, dapat meron ka talagang pag online yan, ilatag mo lahat ng payment, no? Para wala silang lusot. PayPal, Paymaya, Gcash mo, bank account, ilatag mo dyan lahat. Wala silang alibay na hindi alam kung saan magbayad. Mas mahirap pa yung physical. Pag wala kang online collections platform, pupuntahan mo yan. May nutusan ka na collector. Nakasiguro ka ba na pupunta siya doon, di ba? So, baka hindi. Kasi may mga honest na collector, meron ding dishonest collectors. Kunwari, pinuntahan, naningila sa'yo ng allowance, trans, food. Yung pala, nasa bahay lang, di ba? Nanonood ng TV. Ayan, so wala na kolekta. Sabi pagdating ng hapon, saan yung checking, pinapakolekta ko sa'yo? Wala pong tao. Wala kang monitoring, wala kang roving, you don't have a roving collection supervisor na nagmumonitor sa mga collector ng company. Okay.
The rates of return on cash equivalent investment, yung mga naka mababa yung yung return, nag-invest ka pero mababa pala yung return, pinatulan mo. Yung pala mas risky kaysa maging profitable yung company. At sa ito yung mga mga process of cash flow mo, liquidity, ayan, wala kang masyadong pera, lahat ay naka-invest. Lahat ay sa labas ang pera mo, nasa pautangan, nasa property, wala kang kasunhan. So, yung liquidity mo ay is affected. Yan. So, some of the internal control that can be done sa yung mga sa mga cash mo. Samahan mo rin ng proper cash cash storage, no? Kasi mga nakakolekta ka nga, kaya lang nananakaw yung pera sa loob ng company kasi wala kang kahadiyero o hindi ka nagde-deposit palagi sa bangko. So make it a point na nagde-deposit ka pag mayroon kang tindahan or grocery store or pay shop, make it a point na every end of the day yung katabi mong bangko, puntahan mo, mag-deposit ka doon. Mas safe doon kaysa nasa loob lang ng company mo yung pera. Baka manakaw, no? Hindi ng outsider, baka matakaw ng sarili mong police. Yan. So, to be safe. No? Pasok mo para lahat ng bayarin ay dadaan sa bangko. Crediting or cash or check. Pwede mong gamitin. Kasi pwede namang hindi checked. Cash transfer na automatic cash transfer. Pwede mo bayad sa mga suppliers. Okay. What does working capital include? Once again, working capital is the total current asset. Yan, number 1. Minus your total current liability. Ang sagot dyan, that is working capital. Example, cash mo, 10 pesos. Account receivable, 5 pesos. Inventory, 20 pesos. Pag inat natin yan, 10 plus 5 plus 20. So, 35. 35 pesos ay yung current asset. Now, ang liability mo, ang current liability mo, example, ay 15 pesos. Okay? So, current asset, 30. Current liability, 15. So, ang difference ay 15 pesos. Anong tawag natin dyan? That is your working capital. Pag sinabing working capital, ito yung pera na pwede mong gamitin sa iyong operation. So, mas malaking working capital, mas maganda para sa company. So, ang goal mo dito, as much as possible, dapat malaki yung iyong working capital. Pag masyado kang maraming pautang, so mahina ang iyong working capital. Pag mas mataas ang iyong current liability kaysa current asset, mas mahina ang iyong working capital. Wala kang panggastos. You don't have cash to work on for your operation. Kaya tinawag sa working capital ng business. Yan. So, pantayin nyo minimize ang payables, maximize your cash inflow. Parang yung working capital ay mas malaki. Mas solid ka, mas flexible ka pag malaki ang iyong working capital. Process of poor management of cash problems in cash management problems or challenges sa cash management niya. So we have a handful of reason bakit ang cash management ay hindi efficient. Sa mga business ang mayroong poor cash management Pag wala silang, pag puro pera lang kanilang puro pera, mukhang pera, puro benta lang, they don't monitor the cash flow. So this can be cause of poor management, poor cash management. Now, some of the problems, some of the causes of problems ng cash management, number 1. Yung sinabi ko kanina, poor understanding of the cash flow cycle. Ayan. So, nagtatagal example. Di ba sabi ko kanina, ang cash cycle ay nag-umpisa yan doon sa nung binili mo yung iyong stock na pambenta.
Tapos nung binili mo siya, nagtagal sa inventory. Na-stock ng matagal. So, may gasto ka na para dyan, pero yung pera, hindi pa nababalik sa'yo. Kasi ang tagal ng kanyang cycle sa inventory. Dapat nako-convert ka agad into cash. So, ang for understanding of the cash flow cycle, as much as possible, we should shorten the cash flow cycle. Pag masyadong matagal yan, example, 3 months, ang cash cycle, ibig sabihin ng 3 months, itong buwan ba ma-convert into cash yung paninda. Masyadong matagal, no? So, ibenta ka agad. Huwag nang patagalin sa inventory. Or pag naibenta na, mangolek na kagad. Para as much possible, mas short ang iyong life cycle. Pag nagtagal yan, daming pera mo, pero ang tagal naman ang balik ng pera, di ba? Minsan, nagreklamo ka. Ang tagal naman ng balik ng pera. Diba? We should shorten. The second reason of poor cash management is the lack of understanding of profit versus cash. Basahin natin ito. A company can generate profits in the income statement pero wala siyang pera. Sabihin, 10 million na nakalagay sa income statement. Ang profit, 10 million. Pero hindi yan, sabihin ay 10 million ang cash mo. Ibang-iba. Yung income statement, record yan. That is your financial report. Nakalagay sa report 10 million. Pag binilang mo yung cash ng company niyo, wala pa sang 10 million. Yan. Kasi we don't equate income with cash. Ibang-iba. Ibang-iba siya. Pag sinabi natin cash management, ang pinag-usapan dito, yung cash, hindi yung profit. Kasi iba yung profit. When a company generates a revenue, it does not necessarily mean it already receive cash payment. Kasi inuutang nga. Pag nagbenta ka, hindi automatic 10,000 ang benta mo. Pag lahat ay naka-credit card yan, wala kang cash. Ang benta mo 10 million, kaya credit card. So wala kang cash natin ang gano'n. Right? So therefore, a very fast-growing business that requires a lot of inventory. Maybe generating lots of revenue, maraming inventory na binili. Therefore, maraming may bibenta. Pero, pera, wala. Ayan. So, sinasabi ko kanina, inventory, huwag siyang patulugin kasi pag hindi siya naibenta, wala kang, it can't be converted into cash. Wala kang cash flow. Nandun lang sa inventory, no? Yung pera mo. So, benta ka agad yung inventory na yan. Parang cash flow mo cash flow cycle ay mabilis. Yan. So those are our 2 problems. Yung cash cycle, pabilisin. Tapos, yung cash, as much possible, dapat equal ang cash sa income. The third reason or cause of problem when it comes to cash management, lack of cash management skills. Hindi man kasi lahat ng negosyante ay may management skills. No? Baka hindi sila trained or wala sa experience mag-manage. Magaling magbenta, kaya lang sa loob. May taong magaling sa pera, may taong magaling sa marketing. O baka isang tao magaling sa marketing. Pero kulang sa cash management skill, kulang sa accounting, finance, skills. Sa negosyo kasi dalawa. You should know how to sell and you should know how to monitor your financing. Accounting. Yan. So, hindi palaging isa lang alam mo. Hindi na pwedeng magaling sa cash, no? Di ka rin pwedeng magaling sa bilang kasi wala kang bibilangin pag walang naibenta. So, magbibenta ka rin, di ba? Anyway, lack of cash management skills is one of the reason why you have a poor cash management. It is crucial for managers na tulad nyo later on, na dapat meron kang understanding of management skills, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So magagamit mo yun sa kasi sa loob ng business, maraming klase ng management, human resource management, marketing management,
finance management. So yung 5 functions na management, dapat gamitin mo yun. Cash management skills, planning. Iplano mo nga, saan magagaling yung pera mo? Paano ka mangungulekta? Ayan, then you also organize your people. Kaya lang, pag-stopping, pag loko-loko or dito, delinquent, yung mga collector employee mo, hindi ka nila matutulungan, Yan, so dapat may planning, organizing, staffing, then directing. Pag sa directing, you should also monitor, supervise, guide, motivate ng empleyado mo para mapaganda ang cash flow ng inyong company. Hindi lang ikaw ang gagawa para sa company. The last part of management controlling, dapat minomonitor mo. Saan kulang? Sino ang mga empleyadong delinquent? Sino employees na nakakota? Sino empleyado na mahina sa kota, mahina sa benta? Hindi naman natin tatanggalin. We should train, upskill, reskill mga taong ganito na underperforming. Right? O, ilipat mo siya. Okay. Ito sabi natin. Ensure that receivables are collected on time. Receivables, pautang should be collected on time. Hanggat maaari, monitor, tawagan ka agad yan. Pag malapit na yung due date, ma'am, ito po. Hindi yung due date na tapos tawagan mo. Meron talagang alibay mga yan. Sabi ng sinisigin mo, nakalimutan. Pwede bang next time nila, nakalimutan ko, di ba? And the payables are not paid more quickly. Ayan, sabi ko kanina, ang payable, if you can delay the payable, pwedeng gawin. Kung kinakailangan, nakausap ka, pagdating sa payable or bayaran. Hindi natin tinatakbuhan. But if we can ask that, if we can delay for the meantime, yung bayad sa mga payable, so gawin natin. Right. Lastly, bad capital investment. Meron kang mga investment na hindi masyadong profitable. Nagkamali ka, bumili ka ng stocks, bumili ka ng bonds, wala kang proper guidance ng isang expert, ng isang financial coach. More often than not, kasi ito mga expert na to, example lang, expert mga pagdating sa stock, alam nila kung saan mga investment yung profitable kasi nakabisado nila. Isa nga meron sa mga software na ginagamit. Pero pag ikaw lang, todo ka ng todo, nag-invest ka, bumili ka ng something, tapos hindi pala sa masyadong profitable. Palugi pala, nalulugi pa yung mga investment na gano'n. Sabi natin, kaya nga investment, diba? Ang ginagamit natin pera sa investment, mga surplus. Ito yung mga perang sobra na. Kasi investment ay sugal, hindi lahat ng investment ay profitable. Dollars, baka naman biglang bumulusong yung dollars, diba? Stocks, biglang nalugi isang company, ang stock na biglang bababa din. So, malulugi ka na sa mga investment mo. Property, nagkamali ka ng bili ng property. Yung lugar pala hindi masyadong profitable, hindi pala masyadong puntahan yung lugar. So, sayang. Okay, and we're down to our last few slides. Tingnan natin, So, ito yung okay, this one, ito naman ay tools. Ito yung gamit, pwede mo siyang gamitin. Parang armas, armas po siya. Working capital and the current ratio. Ito na napag-usapan natin kanina, So, paano mo ito siya gagamitin? Ito yung magagamit mo to make sure kung maganda or hindi ang cash flow ng iyong company. Yung una na pag-usapan natin kanina, the working capital. You can measure kung maganda ang iyong cash flow pag malaki ang iyong working capital. Sabihin, pag mas malaki ang mga asset mo kaya sa current liabilities. Sabihin yan, your working capital ay mataas din. Example, current asset 10 million. Current liability 1 million. Magkano difference? 9 million. Sabihin 9 million, your working capital is 9 million. Sabihin, yan ang pwede mong gamitin sa operation ng iyong company. Right? Yung pangalawang tool na pwede mong gamitin.
We call this the working capital ratio. Or we call this the current ratio. Okay? So, anong formula natin? Yung current asset mo, i-divide mo siya ng current liability. And you will get the current ratio. Okay? Example. Ang current asset mo ay 10,000. Ang current liability mo ay 5,000. So that is 10,000 divided by 5,000. So anong sagot? That is 2:1. Yan. 2:1. Ibig sabihin yan, sa bawat piso na liability, may pambayad kang 2 pesos. Okay? That is the current ratio, 2:1. So, mas mataas ang current ratio, mas maganda. Sabihin, pag yan ay 3:1, maganda. Pag that is 4:1, that is 5:1, maganda. Mas mataas yung current kaysa liability, maganda. Now, ang pangit na ratio, pag mas mataas ang liability kaysa asset. Example, current asset 5,000. Current liability 10,000. Pag dinivide mo siya, 0.5:1. Sabihin, mas mababa yung current asset mo. So, that is not a good performance ng company. Dapat mas mataas yung current asset para mas mataas ang kanyang current ratio. Yan. Yan. Ano nga po ulit mga current asset? Ano nga po ulit mga current liabilities? Para makuha namin ang current ratio. Ito. Okay? So, current asset examples ay cash, account receivable, inventories. Lahat na yung current asset. Example, ang cash natin ay 20,000, account receivable is 15,000, inventories natin ay 45,000. Pag inad mo yan, we have 80,000. Okay? So, 80,000 ang iyong current asset. Ano naman ang current liabilities? So basically, current liabilities are utang ng company. Example, utang mo sa supplier, we call that accounts payable. That is 25,000. Utang ka sa kamag-anak, payable within 1 year, that is short-term borrowing. So that is 5,000. May utang ka sa Meralco, accrued liabilities, hindi pa bayad. Umabot ang 10,000. So, pag inad mo yung lahat yan, 25 plus 5 plus 10, you have 40,000 current liabilities. Ang ganda ng forma. Ang asset mo, 80,000. Ang liability mo, 40,000 lang. Ang ganda ng scenario, no? Kasi ang working capital mo is 80,000 minus 40,000, you have 40,000 working capital. So, ang ibig sabihin ng working capital, meron kang pwedeng gamitin sa operation na $40,000. Maganda, di ba? You can imagine, pag yan ay mas malaking liability, di ba? Ang pangit, no? Ang pangit, wala kang working capital pag mas malaking liability mo. Right? O kunin natin ang current ratio. Ang current ratio, divide current asset, divided by current liability. Therefore, 80,000 divided by 40,000, ang iyong current liability ay 2:1. Ang ibig sabihin ng 2:1. Once again, sa bawat pisong utang mo, meron kang pambayad na 2 pesos. Sa bawat 40,000 na utang mo, meron kang 80,000 na pambayad. O safe na safe. Kasi may pambayad ka eh. Ang masama eh, pag mas malaking liability, di ba? Wala kang pambayad dyan. So, bottom line, maintain that your working capital is always higher. Mas malaki dapat palagi ang current asset kaysa current liabilities para malaki ang working capital. At yung current ratio, dapat ay mas malaki yung sample, 2:1. Mas malaki dapat siyang nauuna. 3:1, maganda. 3:1, mas maganda.
5:1, pinakamaganda. Huwag lang mabaliktad. Okay, that is the end of our slide, guys. So I hope that you learned something from cost management tonight. Gagamit natin. I hope that I have shared something. Hindi naman ako masyadong expert, no? But I know I have shared something for you guys, no? Na pwedeng gamitin sa personal finance and finance lang yung sariling company. And before we end, pwede ba pa-subscribe naman sa aking munting channel? Yeah, so this has been Dr. Cortez signing off and see you again guys sa ating mga future lessons. Everyone,